Istorya Tagalog Horror Stories. Masayang masaya habang namamasyal ang mag-asawang si Annie at Fred kasama ang nag-iisang anak nilang lalaki na si Delonix. Nasa edad 10 taong gulang na ito. Napagpasyahan nilang mamasyal sa Luneta Park dahil day off nilang mag-asawa at walang pasok sa school ang kanilang anak. Nagtatrabaho bilang isang doktor si Fred at isa namang architect itong si Annie. Mahigit 2 taon silang kasal at 15 taon din na magkasintahan. Sinabi ni Delonix habang tinuturo ang estatwa ni Rizal sa kanyang ama na tingnan daw iyon at napakaganda. Napangiti naman ang mag-asawa dahil sa sinabi ng kanilang anak na si Delonix. Kaya naman napagpasyahan nilang dalhin doon si Delonix. Manghang-mangha naman ang bata sa nakikita at sa 2 gwardya na nakatayo sa gilid ng estatwa. Matapos nilang mamasyal ay kumain sila sa isang restaurant. Pagkatapos noon, sa mall sila dumiretso upang makabili din ng kanilang pangangailangan para sa kanilang bahay. Ibinili din nila ng bagong laruan si Delonix. Mahal na mahal nila Annie at Fred, kaya naman ginagawa nila ang lahat upang mapalaki nila ito ng maayos at masaya. Isang araw, hinatid ni Fred ang anak sa paaralan at dediretso na lang sa trabaho. Habang si Annie naman ay nagpaiwan sa bahay upang tapusin ang ginagawa nitong trabaho. Ang hindi alam ni Fred, meron palang isang lalaki na nagmamasid sa kanilang likuran habang pinagmamasdan silang mag-ama. Anak, mag-iingat ka palagi sa school ha. Huwag na huwag kang pupunta kung saan-saan. Paalala ni Fred sa kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Tumugon naman si Delonix sa kanyang ama at naglakad na papunta sa loob ng kanilang room. Bago umalis si Fred, napansin niya sa kanyang side mirror ng kanyang sasakyan ang isang lalaking pangising-ngisi na nakatingin din sa side mirror ng kanyang sasakyan. Agad namang bumaba si Fred sa kanyang sasakyan at kinumpronta ang lalaki. May problema ba? Tanong ni Fred sa lalaki at patuloy pa rin ito sa pagngisi. Wala naman po. Nagagandahan lang ako sa sasakyan mo at mukhang masarap ang... Sagot naman ng lalaki at hindi niya na tinapos ang kanyang sasabihin. Pangising-ngisi pa rin ito at tumingin sa paaralan kung saan naglalakad papunta sa kanilang room ang batang si Delonix. Napakamot na lang ng ulo si Fred dahil sa pag-aakalang may sakit ito sa pag-iisip, kaya dali-dali siyang bumalik sa kanyang sasakyan at nagmaneho na papunta sa kanyang trabaho. Hindi naman inaalala nila Fred at Annie kung sino ang susundo sa kanilang anak dahil merong school bus ang paaralan upang ihatid ang mga estudyanteng bata sa kani-kanilang mga bahay. Sumapit na ang hapon. Nag-aabang si Annie sa school bus na maghahatid sa mga bata upang abangan ang pagdaan nito upang masundo si Delonix. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, dumaan na ang school service, ngunit nagtaka naman si Annie kung bakit hindi ito huminto, gayong lagi naman itong humihinto upang makababa si Delonix. Dali-dali namang sumakay ng tricycle itong si Annie upang habulin ang school bus. Nang huminto ang school bus sa huling destinasyon, ay sakto namang dumating si Annie at dali-dali na umakyat sa loob ng school bus upang tignan kung nandoon ba ang kanyang anak. Sa ilang minuto niyang pagsusuri ay laking pagtataka niya kung bakit wala ang kanyang anak. Kaya naman dali-dali niya itong tinanong sa driver kung bakit wala ang kanyang anak
at ibinahagi din ang pagkakilanlan ng batang si Delonix. Ngunit nadismaya siya sa sagot ng driver. Nakilala niya rin ang bata ngunit hindi niya naman napansin o nakita ang anak na sumakay. Dagdag pa ng driver na ilang oras din niyang inintay ang bata ngunit bigo niya itong makitang sumakay. Matapos nun ay bumaba si Annie sa school bus at nag-aalalang tinawagan ng kanyang asawa na si Fred upang ipagbigay alam ang nangyari sa kanilang anak. Nang malaman ito ni Fred, dali-dali namang itong umuwi at sabay nilang inireport ang nangyari sa mga pulis. Pagsapit ng gabi, halos hindi naman mapakali ang mag-asawa dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanilang anak. Agad naman pinakalma ni Fred ang kanyang asawa at nagpasyang sa gabi ding iyon ay hahanapin niya si Delonix. Agad naman na umalis si Fred sa kanilang pamamahay at pumunta sa bahay ng kaklase ni Delonix upang magtanong kung nakita ba nila ito sa school. Pareho din nilang sinasabi na sa umaga ay kasama pa nila ito, ngunit pagsapit ng alas 12 ng tanghali ay nagpaalam itong si Delonix na tutungo lang sa CR, ngunit hindi na ito bumalik. Kinumpirma din ito ng kanilang guro nang pinuntahan din ito ni Fred. Nagbabaka sakaling makakuha siya ng impormasyon at ideya kung ano ang nangyari sa kanyang anak at kung saan nila ito huling nakita. Pero gaya din ng mga sinabi ng kanyang mga estudyante ay ganun din ang kanyang naisagot. Dagdag pa niya na akala niya ay umuwi na ito kaya hindi na lang nila pinansin. Nang marinig ito ni Fred ay bakas naman sa kanyang pagmumuka ang labis na inis at galit sa guro nito. Sa isip-isip ni Fred na anong klaseng guro na hinayaang mawala ang estudyante niya sa paaralan. Ngunit maya-maya pa, bigla na lang nagring ang kanyang cellphone at nang tinignan niya ito ay nakalagay ang numero ng pulisya, kaya naman dali-dali niya itong sinagot. Hello sir, magandang gabi po. Kayo po ba si Fred de los Reyes? Nais ko pong pumunta kayo ngayon sa aming kinaroroonan. Meron po kasing natagpuan na bangkay ng isang bata sa tabing dagat at nakasuot pa ng uniforme. Pahayag ng pulis na kanyang nakausap. Dahil sa kanyang nadinig, dali-dali siyang umalis at tumungo sa ibinigay na lugar ng pulis. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang mga nagkukumpulan ng mga tao na tinitignan ang kaawa-awang bata na wala ng buhay. Habang siya'y naglalakad papunta sa bangkay, hindi naman maiwasang kabahan at ipinapanalangin na hindi ito ang kanyang anak. Sir, nais ko pong kumpirmahin sa inyo kung ito ba yung anak nyo ng ilang oras nang nawawala. Tanong naman ng isang officer na nag-iimbestiga. Maigi naman tinitigan ni Fred ang bata at nagpasalamat siya sa Diyos na hindi ito ang kanyang anak. Ayon kay Fred, hindi iyon si Delonix sapagkat ang suot nitong uniforme ay naiiba sa uniforme ng paaralang pinapasukan ni Delonix. Ang isa pa sa kanyang pinagbasihan ay ang pangangatawan ng bata. Pansin niya kasing medyo payat ang katawan ng bata at hindi tulad ng kanyang anak na medyo mataba. Agad naman siyang nagpasalamat sa mga pulis at nagpasya ng umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay, bumungad sa kanyang mga mata ang asawa niyang tulala at walang tigil sa pag-iyak. Agad niya itong hinagkan upang damayan. Hanggang lumipas ang isang buwan, hindi pa rin nahahanap ang anak nilang si Delonix. Wala ding impormasyon ang mga pulis na makakapagturo o makapagbibigay sa kanila ng ideya. Sunod-sunod rin ang pagkawala ng iilang kabataan na siyang ipinagtataka ng mga kapulisan. Ngunit ang hinala ng mga pulis ay merong mga sindikato na nangunguha ng mga bata upang ibenta ang kanilang mga organ sa black market.
Halos napapabayaan na din ng mag-asawa ang kani-kanilang mga trabaho. Kung kaya't nagdesisyon muna si Fred na iuwi muna ang kanyang asawa sa mga magulang nito dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil sa paghahanap at pagbabayari niya ang mga salarin. Isang gabi, habang siya ay nagbumuni-muni sa kanyang bahay at habang umiinom din ng alak, biglang pumasok sa kanyang isipan ang lalaking inakala niya na may sakit sa pag-iisip. Kaya naman, dali-dali niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at pumunta agad sa paaralan kung saan niya nakita ang lalaki. Nilibot niya ang buong labas ng paaralan at nagbabaka sakaling naroon ang inaakala niya na lalaki na may sakit sa pag-iisip. Maya-maya pa, nasipat niya sa isang entradang pintuan ang paglabas ng isang guro mismo ng kanyang anak at ng lalaking kanyang hinahanap. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng guro sa ganoong oras at bakit kasama niya ang lalaki. Agad naman siyang nagtago upang hindi siya mapansin ng mga ito. Naglalakad ang mga ito patungo sa parkingan, kaya naman patago niya itong sinundan. Huminto ang dalawa sa isang itim na van at sumakay ang mga ito at umalis din agad. Nakaramdam naman ng kakaiba si Fred, kaya naman walang pagdadalawang isip na sumakay sa kanyang sasakyan at sinundan ang itim na van. Ilang oras niya din itong sinundan hanggang sa pumasok ang itim na van sa isang abandonadong subdivision at huminto sa isang luma at sira-sirang bahay na napapalibutan ng maraming punong nakatayo. Nagkalat din ang mga basura sa paligid, indikasyon na pinabayaan na ito ng gobyerno. Bumaba ang dalawa sa van at ang guro naman ay pumasok sa bahay at ang lalaki ay agad na binuksan ang likod ng van at tumambad ang dalawang batang lalaki na walang malay at nakagapos ang dalawang paa at kamay nito. Agad namang binuhat ng lalaki ang isang bata at dinala sa loob ng bahay kung saan pumasok din ang guro. Nang masipat ito ni Fred na nakatago sa lumang sasakyan, kinutuban naman siya ng masama at napaisip na baka ang dalawang ito ang may sala sa pagkawala ng kanilang anak. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa van upang iligtas ang bata. Nang makalapit na siya sa van, agad niyang nakita ang pagmumuka ng bata at agad niya itong nakilala. Isa ito sa mga napagtanungan niya, kaya naman dali-dali niyang hinubad ang mga lubid na nakagapos sa bata. Ngunit bigla siyang napahinto nang madinig niya ang pagbalik ng lalaki. Agad namang nagtago si Fred sa ilalim ng sasakyan. At nang makalapit na ang lalaki sa van, napansin naman ni Fred ang mga dugo sa pantalon at sa sapatos nitong suot. Maya-maya pa, umalis na din ang lalaki at buhat-buhat ang bata at pumasok sa loob. Nang maramdaman ni Fred na wala ng tao, dali-dali naman siyang lumabas sa pinagtataguan. Walang pagdadalawang isip naman siyang pumasok sa bahay kung saan pumasok ng lalaki. Pagdating niya sa loob, bumungad sa kanya ang napakagulong bahay. Maingat naman niyang sinuyod ang bahay. Meron din siyang nakita na mga bakas na tuyong dugo sa kusina, ngunit meron siyang natuklasan sa sahig na parang pintuan. Dali-dali niya naman itong nilapitan at marahang binuksan. Sa pagbukas nito, bumungad sa kanya ang napakadilim na hagdan at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliliit na ilaw na nasa dingding. Dahan-dahan naman siyang bumaba. Agad na nilinga ang buong paligid. Sa kanyang paglalakad, bumungad sa kanya ang napakaraming mga gamit ang nagkalat at mas lalo pa siyang kinabahan nang makita ang iilang duguang uniforme ng mga bata, mga bag na nagkalat at umaalingasaw din ang napakabahong amoy na nanggagaling sa nabubulok na karne.
ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad sa napakadilim na pasilyo. Hindi niya lubos akalain na meron palang sikreto ang bahay sa ilalim. Sa hindi kalayuan, nakadinig siya ng mga taong nagsasalita na animoy nagsasaya. Nang makarating na siya sa ingay ng kanyang nadidinig, agad naman siyang nagtago sa napakaraming maleta at pinagmamasdan ng guro at ang lalaki na kumakain. At sa bandang gilid naman ay nakaupo ang dalawang bata, isang lalaki at babae na sobrang pangit ng pagmumuka. Ngunit napaluwa naman siya nang masipat niya ang katawan ng batang nakita niya kanina na nakahiga na sa lamesa. Wakwak ang tiyan at nakalabas na ang mga bituka na hinihigop ng dalawang bata. Putol na rin ang dalawang kamay at paa nito. Nasipat niya ding dinukot ng lalaki ang dalawang mata ng bata sa kanginuya. Ang guro naman ay nakita niyang pinapapak ang putol na kamay ng bata. Nasipat niya din ang malalaking mangkok na punong-puno ng dugo na siyang iniinom ng mga ito. Lingid sa kaalaman ni Fred na pamilyang kanibal pala ang kanyang sinusundan. Ang guro ay siyang ina ng dalawang bata na merong napakapangit na pagmumuka. At ang lalaki palang napagkamala ni Fred na may sakit sa pag-iisip ay siyang asawa ng guro at ama ng mga bata. Sila pala ang mga salarin sa pagkawala ng iilang bata sa Maynila. Dahil sa kanyang nasilayan ay hindi niya napigilang masuka dahil sa pandidiri na siyang dahilan upang maagaw niya ang atensyon ng mga ito. Dali-dali naman siyang tumakbo papalayo at nang marating niya ang hagdanan papaitaas ay bigla naman siyang natumba nang mapatid ang kanyang paa sa mga nakakalat na mga gamit. Naabutan siya ng lalaki at kinaladkad papunta sa isang silid at binigyan ng malakas na hampas sa kanyang batok, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising na siya, nakita niya ang kanyang sarili na nakatali ang kanyang mga paa at nakabiti ng patiwarik. Nasipat niya din ang isang malaking ref na nakaharap sa kanya. Nang ibinaling niya ang paningin sa buong paligid, nakita niya ang napakadumi at maraming buto ng mga bata ang nakakalat sa paligid. Amoy na amoy niya rin ang napakabahong paligid na nanggagaling sa isang bulok na katawan ng isang bata na wala ng ulo. Nang tinitigan niya ito ng maigi, nasipat niya ang pang-ibaba nitong kasuotan at sapatos. Agad niyang nakilala ang bata at walang iba kundi ang bangkay ng kanyang anak na si Delonix. Nakumpirma niya dahil sa sapatos nitong suot na siyang binili nila noong namamasyal sila sa mall. Ngunit mas pinapaniwala niya ang kanyang sarili na hindi iyon ang kanyang anak. "Pakawalan niyo ako rito, mga demonyo!" sigaw ni Fred habang nakatali ng pabaliktad. Maya-maya pa, nabaling ang kanyang paningin nang biglang bumukas ang silid at lumabas dito ang lalaki at ang guro. Gising ka na pala. Gising na pala ang bisita natin." Wika ng lalaki habang hawak ang maliit na palakol. "Mga demonyo kayo! Sabihin nyo, pinatay nyo ba ang anak ko? Mga wala kayong puso!" Wika ni Fred at dinuruan pa ang pagmumuka ng guro na nakatayong nakatitig sa kanya. Dahil sa ginawa ni Fred, nainsulto naman ang guro at walang pagdadalawang isip na kinuha ang isang bulok na kamay ng bata at inilagay sa kanyang bunganga. Naduduwal naman si Fred sa ginawa ng guro. Nagtawanan ang mag-asawa sa nagawang aksyon ni Fred. Maya-maya pa, kumuha ang guro ng isang mangkok na punong-puno ng dugo sa loob ng ref at pinagsaluhan nilang mag-asawa. Sa pagbukas ng guro ng refrigerator, nakita ni Fred ang pugot na ulo ng kanyang anak na nasa loob nito. Labis naman ang ungol ni Fred
na may halong paghihinagpis. Gusto niyang makapagsalita ngunit hindi niya magawa dahil sa bulok na kamay ang nakalagay sa kanyang bunganga. "Pasensya ka na, Mr. De Los Reyes, pero isa lang ang masasabi ko. Napakasarap ng karne ng anak mo." Huwika ng lalaki habang tumawa na parang baliw. Nabahala naman si Fred nang masipat niya ang lalaki na hinahasa ang isang kutsilyo at pagkatapos lumapit ito sa kanya at biglang hiniwa ang kanyang pisngi ng hawak na kutsilyo. Umagos naman ang preskong dugo sa pisngi ni Fred at dinilaan ito ng lalaki. Sinabi naman ng guro sa asawa nitong baliw na katayin mo na yan. Dali-dali namang iginapos ng lalaki ang dalawang kamay ni Fred at kumuha ng maliit na balde at inilagay sa uluhang bahagi ni Fred. Nang akmang gigilitan ng leeg ng lalaki si Fred, bigla itong napahinto at tumingin sa pintuan nang madinig niya ang pagsisigawan ng dalawang bata at ng guro. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Sa pagkabahala, pansamantalang tumigil ang lalaki sa kanyang ginagawa at dali-daling nagtungo sa pintuan. Sa kanyang pagbukas ng pinto, bigla namang itong hindi makagalaw nang tinutukan siya ng baril sa noo ng mga pulis. Agad nila itong pinusasan at kinalagan ang nakabiti na si Fred. Dali-dali namang sinuri ng mga pulis ang buong paligid at halos hindi nila kayanin ang kalunos-lunos na mga bangkay na maraming bata at iba rito ay nabubulok na. Sa loob naman ng refrigerator, na-recover ng mga pulis ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga bata, pati na ang ulo ng batang si Delonix. Parang baka namang umiiyak naman ang lalaking hinuli ng mga pulis nang makita ang sinapit ng kanyang dalawang anak at guro na wala ng buhay. Wasak ang mga ulo dahil sa tama ng mga baril. Ang dalawang bata ay may hawak na maliit na kutsilyo. Ang guro naman ay may hawak ng isang shotgun, indikasyon na nanlaban ang mga ito. Kaya pala nalaman ng mga pulis ang lokasyon dahil nagawa na palang ipagbigay alam ni Fred sa mga ito ang kahina-hinalang gawain ng guro at ng lalaki habang palihim niya itong sinusundan. Habang nasa biyahe pabalik at sakay ng patrol, tulala namang nakadungaw sa bintana itong si Fred. Hindi niya kasi lubos sa kalain na wala na ang kanilang anak at ang masaklap pa ay namatay ito sa paghihirap. Pagkarating nila sa himpilan ng mga pulis, sinalubong naman sila ni Annie at ng mga iba pang magulang. Tinanong nila kung ano ang nangyari at kung nahanap ba nila ang kanilang anak. Ngunit nalulumo namang sinabi ng mga pulis na wala na ang kanilang anak. Noong una ay hindi pa siya naniniwala nang makita niya ang malungkot na pagmumukha ni Fred habang niyayakap siya at habang umiiling. Napahagulgol naman ito sa pag-iyak. Maya-maya pa, dumaan ang nakaposas na lalaki na siyang salarin sa pagkamatay ng maraming bata at ng kanilang anak. Napatingin naman ito sa kanila habang nakangisi. Dahil sa sobrang galit at puot na nararamdaman ni Fred, ay walang pagdadalawang isip niyang binunot ang baril na nakasukbit sa bewang ng isang pulis na malapit sa kanya. Malapitang itong itinutok ang baril sa ulo ng lalaki at walang awang pinagbabaril ni Fred. Hindi pa siya nakontento. Sinapak niya pa ito ng sinapak. Ngunit inawat na siya ng mga pulis at ikinulong pansamantala. Makalipas ang ilang buwan, makikita ang isang lalaki na nasa loob ng kulungan at sa pagharap nito, makikita ang malademonyong pagmumukha ni Fred na nakangisi. Istorya Tagalog Horror Stories.